Kung may isang taong halos hindi mapansin sa loob ng Virilia Techno Manufacturing, iyon si Leandro o Ando Magsino. Araw-araw, pare-pareho ang eksena. Maagang pumapasok ang mga empleyado, nagmamadaling mag-swipe ng ID, may bitbit na kape, may mga nagbibiruan sa lobby, may mga nagkakandahirap sa parking dahil sa pila. Sa gitna ng lahat, may isang janitor na nakapwesto sa gilid. Nakasombrero, may lumang gloves at may mop na parang extension ng katawan niya. Hindi siya ang tipo ng taong pinapansin. Hindi rin siya ang tipo ng taong nambubulabog ng mundo para mapansin. Tahimik lang siya, mabilis kumilos, maingat sa bawat sulok, para bang kabisado niya hindi lang ang pasilyo, kundi pati ang ugali ng mga dumadaan. Pero kung may titingin ng mabuti, mapapansin nilang hindi ordinaryo ang tahimik niya. May bigat, parang may pinipigil siyang kwento sa lalamunan. "Hoy, Ando!" Sigaw ni Trixie Malari mula sa gilid ng pantry area, nakataas ang kilay na parang lagi siyang nagmamadali kahit walang ginagawa. Siya ang OIC supervisor sa floor na iyon. Boses pa lang, parang utos na agad. Tumigil si Ando sa pagpunas ng sahig at tumingin. "Ma'am, bakit may tubig pa rin dito? Kanina ka pa to sinabi, ah?" Sabi ni Trixie, sabay tingin sa piles na kintab na nga. "Kung madulas yan, ikaw may kasalanan." Sumulyap si Ando sa sahig, saka sa sign na wet floor na nakatayo mismo sa gitna. "May sign po, ma'am. Kakapunas ko lang po. Tinutuyo ko na rin." Napangisi si Jomar Rivas, warehouse clerk na madalas tambay sa pantry para makalibre ng chismis. Ay grabe, may sagot si Kuya Janitor. Pabulong pero sinadya niyang marinig. "Hindi po sagot. Sinasabi ko lang po." "E di bilisan mo," singhal ni Trixie. "At huwag kang laging nasa lobby, parang nagpapapansin ka." Hindi sumagot si Ando. Tumanggo lang, saka bumalik sa trabaho. Ganito lagi. May mga araw na masakit ang ulo niya sa mga ganitong salita, pero pinipili niyang lunukin. Hindi dahil duwag siya, hindi dahil hindi niya kayang lumaban, kundi dahil may mas mahalaga siyang iniingatan. Kung makakasigurado lang siyang ligtas ang bunso niyang kapatid, kung may sapat lang siyang pera para sa gamot ni Mira, okay na siya sa kahit anong pangmamaliit. Sa bulsa niya, nanginginig ang cellphone, hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa vibration na parang may dalang masamang balita. Huminga siya ng malalim bago niya sinagot. "Hello? Kuya Ando?" Mahina ang boses sa kabilang linya. "Ako to, si Nurse Yasabel." Napapikit si Ando. Alam niya agad ang ibig sabihin ng tawag na iyon. "Opo, nurse." "Kuya, pasensya na, pero kailangan na ulit mag-down payment para sa next session ni Mira. May schedule tayo this week. Kung hindi natin masisettle, baka ma-move po." Napatitig si Ando sa kintab ng sahig na parang biglang lumabo ang mundo. "Magkano ulit po, nurse?" 28,000 po, kuya. Alam ko po, malaki, pero yan na po talaga." Bumigat ang dibdib niya. 28. Parang lumalamon ng hangin ng katawan niya. "Sige po, nurse." Pinilit niyang gawing steady ang boses. "Gagawa po ako ng paraan." "Kuya, okay ka ba? Huwag kang mahihiyang magsabi. Baka may ma-applyan tayong assistance." "Opo, salamat. Tatawag ulit ako." Pagkababa niya, saglit siyang nakatulala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Pero wala siyang oras para doon. May trabaho siyang tatapusin. May buhay siyang bubuhatin. Pagdating ng tanghali, bumaba si Ando sa lobby para linisin ng glass doors. Doon, mas maingay, mas maraming tao, may mga bisita, may delivery, may mga bagong empleyadong mukhang kinakabahan. At doon din, mas madaling mapansin ang CEO, si Darius V. Almonte. Hindi palaging bumababa ang CEO sa lobby.
Madalas nasa executive floor siya, pero tuwing may meeting o inspection, lumalabas siya na parang may sariling bagyo. Hindi dahil maingay, kundi dahil may presensyang tahimik pero nangingibabaw. Matangkad, maayos ang suit, hindi maangas ang lakad, pero parang bawat hakbang may direksyon. Hindi rin siya nagngunguting ng basta-basta. Kapag tumitingin siya, parang may sinusuli. At si Ando, sanay na sanay sa pag-obserba, napansing kakaiba ang tingin ni Darius sa paligid. Hindi tulad ng ibang boss na puro utos at cellphone. Si Darius nakatingin sa mga mata ng tao, pero hindi naghahanap ng atensyon, parang naghahanap ng detalye. Kasunod ni Darius ay si Celine Quijano, ang executive assistant, mabilis maglakad, may hawak na tablet, parang laging alam ang susunod na oras. "Sir, 2 p.m. po yung call with Mr. Kwan." Mahina niyang sabi habang naglalakad. Tumanggo si Darius. Saglit siyang huminto sa may glass door at tumingin sa mga poster ng safety first na nakapaskil. Pagkatapos, dumiretso sa elevator. Sa ibang empleyado, normal lang yun. Kay Ando, may kakaibang pakiramdam. Parang may naramdaman siyang alon ng tensyon na hindi niya maipaliwanag. "Kuya Ando," tawag ng guard na si Rumi Del Fiero, nakapwesto sa entrance. Siya ang isa sa iilang tao rito na hindi nanlalait sa kanya. "Kumain ka na ba?" Umiling si Ando, pilit na nungumiti. "Mamaya na, Rumi." "Hindi pwede yan," sabi ni Rumi, sabay abot ng paper bag. "May extra pandesal at itlog. Kinuha ko sa kantin, baka itapon lang. Sa'yo na." Nagulat si Ando. "Rumi, salamat. Kaso, wala nang kaso-kaso. Kainin mo. Ang payat mo na." Biro ni Rumi, pero may halong awa. "Tsaka, may mukha ka ngayon na parang may pasan." Hindi sumagot si Ando. Hindi niya kayang sabihin. Baka kung sabihin niya, bumigay siya. Tinanggap niya ang paper bag at tumanggo. "Salamat, bro." Habang kumakain siya sa gilid, may dumaan na HR officer, si Dina Roses. Hindi pa sila close pero kilala niya si Dina bilang taong mukhang laging may iniisip. Hindi ito yung tipong HR na puro memo. Madalas itong nakikita ni Ando na tahimik lang, nag-o-observe. Minsan may hawak na folder at nakasandal sa pader. "Hi," sabi ni Dina, lumapit ng bahagya. "Ikaw si Ando, di ba?" Nagulat si Ando. "Opo, ma'am." "Dina lang," mahinahon nitong sabi. "May narinig ako na ikaw lagi ang naglilinis sa lobby kahit hindi mo assignment minsan." Nabigla si Ando. Tumutulong lang po ako." Tumanggo si Dina, parang sinusukat ang salita. "Tumutulong o nagbabantay?" Napakurat si Ando. "Po?" Ngumiti si Dina, pero hindi yung masayang ngiti, yung ngiting marunong magtago. "Wala, napansin ko lang kapag may gulo sa baba, mabilis ka. Parang alam mo lagi kung saan pupwesto." Hindi sumagot si Ando, tumanggo lang. "Nag-iingat lang po ako sa work." "Okay," sabi ni Dina, sabay tingin sa elevator. "Ingat ka rin sa ibang bagay. Dami kasing nangyayari ngayon sa kumpanya, lalo na tong audit. Mainit." Bago pa makasagot si Ando, umalis na si Dina, parang wala lang. Pero iniwan niya ang isang bigat sa hangin, na dami kasing nangyayari. Pagdating ng hapon, inutusan si Ando na maglinis sa koridor papunta sa maintenance area. Doon, mas tahimik, mas konti ang tao, mas amoy ang kemikal at lumang pintura. Habang nagwawalis siya, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa kabilang pinto. Hindi malinaw pero may pamilyar na boses. "Sigurado ka bang mawawala yan?" Boses ni Jomar. "Basta sundin mo," sagot ng isang babaeng boses, si Trixie. "Hindi tayo pwedeng pumalpak. Baka tayo pa ang iwan." May kasunod na boses na hindi niya kilala, mas mababa at mas malamig.
Kapag ang araw na yon, dapat walang aberya, malinis ang daan. Napahinto si Ando. Hindi siya dapat makinig, hindi siya dapat makialam. Pero ang katawan niya parang kusa ng naging alerto. Parang may lumang reflex na biglang nagising. Huminga siya ng dahan-dahan, saka nagpatuloy sa pagwawalis na parang wala lang. Ngunit sa loob niya, may isang pirasong alaala ang kumatok. Mga araw na ang salitang aberya at malinis ang daan ay hindi tungkol sa sahig, kundi tungkol sa peligro. Pag-uwi niyang gabing yon, hindi siya dumiretso sa bahay. Dumaan muna siya sa ospital. Sa ward, nakahiga si Mira. Payat ang braso pero may ngiti pag nakita siya. "Kuya!" Lumapit si Ando at hinawakan ng kamay ng kapatid. "Kamusta ka, Mira?" "Okay lang." Mahina. "Miss ko na yung bahay," sabi nito, pilit na nungumiti. "Tsaka yung lugaw mo." Napangiti si Ando, pero sa loob niya parang nadudurog siya. "Pag gumaling ka, araw-araw kitang lulutuan." "Totoo?" Tanong ni Mira, parang batang naghahanap ng pangako. "Promise," sabi ni Ando, sabay dampi ng noo sa noo ng kapatid. "Kaya lang, kailangan mo munang lumaban." Paglabas niya lang ward, tumawag ulit si Nurse Yasabel. This time sa personal niyang paglapit. "Kuya Ando," sabi nito, mas mahinahon ngayon. "Alam kong hirap ka pero huwag kang susuko ha. Kita ko kung gaano ka magmahal." Tumanggo si Ando kahit nanginginig ang panga niya. "Hindi po ako susuko." At pagdating niya sa maliit nilang inuupahang bahay, binuksan niya ang lumang drawer sa ilalim ng kama. Doon, nakatago ang isang envelope. Kupas na, may tatak ng isang training unit. May ID picture niyang mas bata, mas matapang ang tingin, mas buo ang katawan. May pangalan, Leandro Magsino. May petsa, may pirma. Matagal na niyang itinago ang bagay na iyon na parang kasalanan. Ngunit ngayong gabi, habang naririnig niya ang mga salitang malinis ang daan sa isip niya, at habang iniisip niya ang audit na paparating, ang CEO na tahimik pero mapagmasid at ang kapatid niyang nakasalalay ang buhay sa pera, parang unti-unting bumabalik ang mundo na pilit niyang tinakasan. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, bumulong siya sa sarili, halos hindi marinig. Kung may mangyari dito, hindi ko pwedeng magbulag-bulagan. Hindi nakatulog ng maayos si Ando noong gabing iyon, hindi dahil sa ingay ng kapitbahay o sa init ng maliit nilang inuupahan, kundi dahil sa envelope na muling bumukas sa isip niya. Parang may pinto sa dibdib na matagal niyang isinara, tapos biglang may sumipa mula sa loob. Kung may mangyari dito, hindi ko pwedeng magbulag-bulagan. Paulit-ulit iyon. Paulit-ulit din ang mukha ni Mira. Payat, nangingiti, pero halatang pagod na sa sakit. At sa pagitan ng mga imaheng iyon, nakasingit ang kumpanya. Ang audit, ang mga pasilyong parang biglang may tinatagong anino, at ang mga salitang narinig niya sa maintenance corridor. Malinis ang daan. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok. Hindi para magpabida, kundi dahil naramdaman niyang mas ligtas kung siya ang unang nag-iikot sa lugar. Pagdating niya sa lobby, nando na si Romy Del Fiero, nakasandal sa guard desk, may hawak na logbook at halatang puyat. "Bro," bungad ni Romy, sabay turo sa mata niyang namumula. "Grabe dito, kanina pang madaling araw may delivery. Ang dami." Tumanggo si Ando, sinimulang ayusin ang signage at basurahan. "May audit na kasi." "Yun nga," humugot ng malalim si Romy. "Init, lahat nagmamadali, tapos may mga biglang utos na hindi ko maintindihan." Napatigil si Ando. "Anong utos?" "Yung roving," mahinang sabi ni Romy, lumingon sa paligid bago idinugtong. "Parang gusto nila may area na hindi masyadong dinadaanan ng guards, hindi naman dapat ganun." Bago pa makasagot si Ando, dumaan si Dina Roses, may daladalang folder, mabilis maglakad,
pero halatang nabibigatan. "Dina," tawag ni Romy. Huminto si Dina at ngumiting pilit. "Morning. Kumusta?" tanong ni Romy. "Okay lang," sagot nito, pero malinaw sa boses ang pagod. "Maraming memo, maraming request, maraming urgent." Tumingin si Dina kay Ando, parang naaalala ang usapan nila kahapon. "Ando, ingat ka. Lahat ngayon parang nag-uunahan." "Opo," mahinahon ang sagot ni Ando. "Kayo rin po." Saglit na tumigil si Dina, saka bumulong. "May mga empleyadong nagrereklamo na sa overtime, pero pag nagsasalita sila, parang may takot, parang may humahawak sa leeg nila." Hindi na niya inisarisa. Umalis siya ulit, bitbit ang mga papel na parang bitbit din ang bigat ng buong kumpanya. Bandang 10:00, umingay ang planta. May mga makina na binubuksan ng sabay-sabay, may forklift na pasulot-sulot, may mga tao sa production line na halos hindi na makapagpahinga. Halos lahat umiikot sa isang direksyon. Kailangang maipakita sa auditor na maayos. Sa may gilid ng industrial bay, nakita ni Ando si Engineer Paulo Sison, maintenance engineer. Nakakunot ang noo habang hawak ang tablet at may kausap na 2 technician. "Hindi ko papapayagan," madiin na sabi ni Engineer Paulo. "Amoy sunog na tong motor. Kapag pinilit nyo to, aksidente ang aabutin natin." "Sir, utos po ng taas," sagot ng isang technician na si Nestor Yelagan, halatang kinakabahan. "Utos ng taas?" Umalis si Engineer Paulo. "Kung may mangyari dito, sino haharap? Ikaw? Ako? O yung taas na yan na wala namang makikita kapag may nadisgrasya?" Napatingin si Engineer Paulo kay Ando na nagwawalis lang sa gilid. "Ikaw, Ando, narinig mo to, ha?" "Sir?" Napalunok si Ando. "Kung may mangyari sa area na to, ikaw yung unang nandito lagi," sabi ni Engineer Paulo. Mas mababa na ang boses. May mga bagay na hindi tugma. Hindi sumagot si Ando, pero tumanggo siya. Sa loob niya, may isang bahaging gustong magtanong. Ano ang hindi tugma? Pero alam niyang hindi pa iyon ang oras. Mas lalo siyang nag-ingat. Sa tanghali, habang abala ang lahat sa meeting at reports, napadtod si Ando sa parking lot para maglinis ng mga basurang iniwan ng mga nagmamadaling empleyado. Doon niya nakita ang eksenang hindi niya makakalimutan. Sa ilalim ng lilim ng isang van, nandoon si CFO Marisa Lontok. Maayos ang damit, mukhang elegante, pero ang katawan niya nakasandal na parang may hinihintay. Sa harap niya, isang lalaking nakabonet at mask, may bag na parang toolkit, pero ang kilos, hindi teknikal. Parang sanay sa palitan. Nakita ni Ando ang pag-abot ng sobre. Mabilis, tago, wanang salita. Nang lumingon ng lalaki, nahuli ni Ando ang isang bahagi ng muka. Manipis na bigote, matang malamig. Hindi niya kilala, pero may kutob siyang hindi ito empleyado. Pag-alis ng lalaki, narinig ni Ando ang isa pang guard na nagbulong kay kapwa guard. "Si Tuku yan, pre. Ayoko dyan." "Fixer yan sa labas," sagot ng isa pa. "Basta may pera." Berto Tuku Mendiola. Nasa isip ni Ando ang pangalan. Parang pako na pumasok sa kahoy. Hindi mo na basta mahihila. Bumalik siya sa loob pero hindi na siya mapakali. At parang sinadya ng mundo na dumagdag pa ang bigat. Nang hapon niyon, tumawag ulit si Nurse Isabel. "Kuya Ando?" Mahinang-mahina ang boses, parang ayaw niyang maging dagdag sa problema. "Pasensya na, na-remind lang po ako. Baka po kasi maubusan tayo slot." Pinisil ni Ando ang bridge ng ilong niya. "Nurse, gagawan ko po talaga ng paraan." "Kuya, alam ko. Pero kung gusto mo, may charity desk dito. Pwede kitang i-refer. Kaso, may requirements." "Gagawin ko," agad na sabi ni Ando kahit hindi pa niya alam kung paano. "Kahit ano, nurse." "Okay," sagot nito. "At kuya, gentle, huwag mong dalhing mag-isa lahat."
Pagkatapos ng tawag, lumabas si Ando sa gilid ng building para makahinga. Doon siya nilapitan ng isang delivery rider na may helmet sa kamay, si Kiko Navarro, yung madalas niyang nakikita sa gate. "Kuya Ando!" Masiglang bati ni Kiko pero halatang may ahenda. "Gabi na naman overtime mo?" "Minsan," sagot ni Ando. Lumapit si Kiko, bumulong. "May racket ako. Mabilis lang. Legit, sabihin na nating may magpapadala ng package, tayo lang maghahatid. Malaki bayad, pang-ospital mo." Napatigil si Ando. Tumitig siya kay Kiko. Hindi galit, pero mabigat. "Anong package?" Wag mo nang itanong," sabi ni Kiko, pilit na tumawa. "Basta safe." Whispers, "Isang biyahe lang, 2,000 agad." Mas lalong tumigas ang mukha ni Ando. "Kiko, hindi." "Kuya, bakit?" Sumimangot si Kiko. "Hirap ng buhay ngayon, lahat naman gumagawa ng paraan." "Tama," sagot ni Ando, mahinaon pero talim. "Pero hindi lahat ng paraan. Tama." Saglit na natahimik si Kiko. Napakamot siya sa batok, halatang nahihiya. "Sige na kuya, sorry. Baka na-pressure lang ako." Tinapik ni Ando ang balikat niya. "Ingat ka. Huwag kang papasok sa bagay na hindi mo kayang panindigan." Umalis si Kiko, mabigat ang hakbang. Naiwan si Ando, mas mabigat ang dibdib. Kasi alam niyang sa gutom, maraming tao ang napipilitang lumihis. At kung may sindikato sa loob ng kumpanya, madaling humila ng taong desperado. Pagbalik niya sa loading bay, bigla na lang may sigawan. "Hoy, ingat!" Sigaw ng isang forklift operator na si Arman Legaspi. May crate na nakapatong sa mataas na rack ang biglang gumalaw, parang hindi nakalak ng maayos. Sa ibaba, si Celine Quijano ang dumaraan. May hawak na folder, nakatingin sa tablet, halatang nagmamadali. "Ma'am Celine!" Sigaw ni Romy mula sa malayo. Pero mabilis ang lahat. Mabilis ang pagbagsak. Sa isang iglap, kumilos si Ando. Hindi nag-isip, hindi nag-alinlangan. Tumakbo siya, hinila si Celine palayo sa linya ng bagsak at sabay itinulak ang cart na bakal para sumalo sa gilid ng crate. Bumagsak. Umalingawang ang tunog. Kumalat ang kahoy at plastik. Tumalsik ang alikabok. Napasigaw ang ilang tao. Nakasubsob si Celine sa sahig, nanginginig. "Oh my God!" Nakahawak pa rin si Ando sa braso niya. "Ma'am, okay po kayo?" Yes. Tumingin si Celine sa kanya, luha-luha. Parang gayon lang niya napansin ang janitor sa mundo niya. "Ikaw? Ikaw yung humila sa akin?" Tumango si Ando. "Nadulas po yung rack. Buti po, nahila ko kayo." Dumating si Engineer Paulo. Galit na galit. "Sino nag-approve nito? Bakit hindi nakasecure? Arman!" "Sir, kanina pa po naming sinasabi." Paliwanag ni Arman, naninginig din. At sa gitna ng kabuluhan, dumating si CEO Darius. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Pero nung tumingin siya sa mga sirang crate, sa natumba at sa janitor na nakaluhod pa rin sa tabi ni Celine, nag-iba ang hangin. Lumapit si Darius. Tumitig kay Celine. Kita sa mukha niya ang pag-aalala kahit tahimik. Pagkatapos, tumingin siya kay Ando. Diretso, matagal, parang binabasa ang bawat galaw. "Are you hurt?" Tanong ni Darius kay Celine. "Sir, I'm okay," sagot ni Celine, humihikbi. "He saved me." Nilingon ni Darius si Ando. "What's your name?" "Leandro po." "Ando po, sir," sagot ni Ando. Pilit na kalmado. Tumango si Darius, parang may itinatatak sa isip. "Thank you." Isang salita lang, pero sa paraan ng tingin ni Darius, parang hindi iyon basta pasasalamat. Parang pag-aamin na may nakita siyang mahalagang bagay. Maya-maya, dumating si Captain Nilo Barredo, Head of Security. "Sir, I'll review the CCTV." At doon, may pumasok na bagong lalaki sa crowd. May suot na ID na tila bago pa lang. Contracted technician. "Excuse," sabi ng lalaki.
May ngiting pilit. Ako po si Roland Vicedo. Bago po ako. Ako magche-check ng rack system. Napalingon si Captain Nilo. Mas naging seryoso ang muka. Roland Vicedo? Ulit niya. Parang sinasala ang pangalan. Saan ka galing? Subcontractor po. May papers po ako. Tinanggap ni Captain Nilo ang ID, pero hindi siya ngumiti. I'll verify. Sa gilid, napatitig si Ando kay Roland. Hindi siya makasabi kung bakit, pero may mali sa posture. Masyadong ready, masyadong kalmado sa gitna ng gulo. Kalmadong hindi bagay sa baguhan. Gabi na nang makabalik si Ando sa corridor papuntang maintenance area. Tahimik ng planta. Iilan na lang ang tao, mga guard, iilang naiwan sa overtime, at ilang aninong hindi mo alam kung employee o hindi. Habang nagpupuna siya ng sahig, narinig niya ulit ang pabulong usapan mula sa isang bahagyang nakabukas na into. Sa araw ng audit, walang pwedeng sumingit. Kailangan diretso. Paano yung security? Tanong ng isa, parang si Jomar. May paraan, sagot ng boses. May bagong tao na tayo sa loob. Nanlamig ang palad ni Ando sa hawak niyang basahan. Ano yung malaking trabaho? Tanong ni Trixie, halatang kinakabahan. Saglit na katahimikan. Tapos ang sagot, mahina pero sapat para kumagat sa utak ni Ando. Kapag natuloy yon, wala nang babaliktad sa atin. Dahan-dahang umatras si Ando, pilit na hindi lumikha ng tunog. Huminga siya ng mabagal, parang nagbibilang ng segundo. Hindi pa niya alam ang buong plano. Hindi pa niya alam kung sino ang totoong target. Pero alam niyang may paparating. At sa ibabaw ng lahat ng takot, isang bagay ang malinaw. Kung masisingit ang panganib sa araw ng audit, hindi lang trabaho ang mawawala. May buhay na pwedeng mawasak. At si Ando, ang tahimik na janitor, unti-unti nang bumabalik sa pagiging taong hindi pwedeng magbulag-bulagan. Hindi agad nawala sa dibdib ni Ando ang bigat ng narinig niya sa bahagyang nakabukas na pinto. Habang naglalakad siyang pauwi ng gabing iyon, parang may dalawang mundo siyang sabay na binubuhat. Ang mundo ng ospital kung saan kailangan niya ng 28 iibo para kay Mira. At ang mundo ng Virelia Techno Manufacturing kung saan may gumagalaw na plano sa dilim. Pagpasok niya sa inuupahan nila, bumunggad ang tahimik na sala. Isang maliit na mesa, lumang electric fan at isang upuang plastik na sira ang sandalan. Umupo siya doon, dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga palad sa tuhod, saka pumikit. Kung masisingit ang panganib sa araw ng audit, sino ang tatamaan? Kinuha niya ang envelope sa drawer, hindi na para tingnan lang, kundi para ipaalala sa sarili niya ang isang bagay. Hindi siya walang laban. Pinili lang niyang manahimik. Kinabukasan, araw ng audit. Maaga pa lang, iba na ang timpla ng hangin sa kumpanya. May mga taong masyadong maayos ang ayos ng buhok, masyadong plansyado ang damit, at masyadong pilit ang ngiti. Ang kantin, punong-puno ng bulungan. Ang production floor, tumitibok na parang puso ng isang hayop na pinipilit kumalma. Sa lobby, nakita ni Ando si Dina Roses na nakatayo sa gilid ng elevator. Mahigpit ang hawak sa folder. Dina, bati ni Ando nang dumaan siya. Bitbit ang cart ng cleaning materials. Napalingon si Dina, bahagyang ngumiti pero halatang tense. Ando, good morning. Grabe tong araw na to. Mainit po? Tanong ni Ando, maingat ang tono. Hindi lang mainit, parang may nakasinding kandila sa ilalim ng lahat. Sagot ni Dina, bahagyan tumingin sa paligid bago idugtong. May mga utos na hindi dumadaan sa proper channels. May mga pangalan na biglang nababanggit. At huminto siya, parang pinipigilan ng sarili. Basta, ingat ka. Tumanggo si Ando. Kayo rin po. Sa gate, si Romy Del Fiero nanan ay todo roving, halatang alerto. Bro, bulong nito habang dumadaan si Ando. May ilang kontraktor na hindi ko kilala. Ang dami nilang ID pero parang bago lahat. Sinong kontraktor? Mahinang tanong ni Ando. Yung isa, si Roland Vicedo. Naka-check-in na siya kanina. Sabi ni Captain Nilo i-verify daw. Pero umiling si Romy.
Ayoko ng pakiramdam ko ngayon. Bago pa makasagot si Ando, bumukas ang elevator at lumabas si CEO Darius Almonte kasama si Celine Quijano at si Captain Nilo Barredo. Nakasuit si Darius, pero ang mukha niya mas seryoso kaysa dati. Hindi galit, hindi takot, kundi parang taong may nararamdamang mali pero ayaw magpakita ng kahinaan. "Sir," mabilis na sabi ni Celine, "Mr. Rafael Kwan arrived. He's in conference room A." Tumanggo si Darius, saka tumingin kay Captain Nilo. "Security?" Sagot ni Captain Nilo. "Double roving, sir. But we have unusual entries. I'm still verifying a few IDs." Saglit na tumigil si Darius. Napansin ni Ando kung paano kumibot ang panga ng CEO, parang may pinipigilang salita. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang tingin ni Darius at ni Ando. Hindi iyon yung titig ng boss sa janitor. Titig iyon ng taong naghahanap ng kakampi sa katahimikan. Pag-alis nila papunta sa conference floor, sinimulan ni Ando ang trabaho niya sa corridor malapit sa conference area. Hindi siya dapat naroon. Ang assignment niya dapat ay lobby at pantry. Pero dahil sa dami ng tao at kalat, pinakiusapan siya ni Trixie Kagade na tumulong sa taas. Hindi na siya nagtanong. Mas mabuti ngang malapit siya. Sa conference room A, sa likod ng frosted glass, naririnig niya ang mga boses, mga salitang formal, mga numerong parang bala, mga pangakong compliance. "Mr. Kwan, we've improved our safety protocols." Boses ni Celine. "Okay, but I need access to the inventory logs and overtime records. Cross-check." Boses naman ng CFO Marisa Lontok, malambing pero malamig. "Of course, we'll provide everything you need." May ilang segundo ng katahimikan. Tapos biglang may tunog na parang pop sa kabilang wing. Sumunod ang pagpatay ng ilaw sa corridor. Brownout! Sa isang iglap, kumirot ang likod ni Ando. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa timing. Sobrang sakto, sobrang linis. "Generator!" Sigaw ng isang staff sa malayo. May nagtakbuhan, may nagmamadaling hakbang, may na nga umuubo dahil sa biglang pag-init ng hangin. At sa gitna ng kaguluhan, napatingil si Ando dahil sa refleksyon sa salamin ng fire exit door. May anino. Isang lalaking papalapit sa koridor. Hindi nagmamadali, hindi rin natitinag sa dilim. May hawak siyang bagay na mahaba at itim at kahit hina ang emergency light, malinaw. Baril. Si Roland Vicedo. Parang biglang bumagal ang mundo. Sa dulo ng hallway, may nakaawang na pinto. Papunta sa conference area kung naroon si Darius, si Celine, si Captain Nilo, si Dina na naroon din para sa HR compliance at si Mr. Rafael Kwan. Kung makapasok ang taong iyon, hindi lang audit ang matatapos. Pwedeng may mas malala. Bumigat ang dibdib ni Ando, pero hindi siya gumalaw agad. Pinagmasdan niya ang distansya, ang mga pinto, ang mga posibleng ruta. Reflex iyon, lumang training, lumang sugat. Sa loob ng conference room, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Darius. Mabilis ang tingin sa paligid, hindi makapagsalitang malakas dahil sa sabay-sabay na ingay at panik. Nakita niya ang anino sa refleksyon at nakita niya si Ando. Nagtagpo sila sa gitna ng dilim at emergency light. Hindi sumigaw si Darius. Sa halip, itinaas niya ang kamay. Mabilis, malinaw. Sign language. Tulong. Isang kumpas. Mabilis na ikalawa. May baril siya! Nanlamig ang batok ni Ando, pero hindi siya natulala. Kumilos siya. Hindi para magpakabayani, para pigilan ang trahedya. Una, mabilis siyang umatras patungo sa fire hose cabinet sa gilid ng corridor. Binuksan niya ito ng buong lakas, humulagpos ang pulang hose, kumalabog ang metal latch. Napalingon si Roland sa tunog, saglit na umangat ang baril. At doon, sinabayan ni Ando ng isang malakas na pagbukas ng valve. Bumuga ang tubig. Hindi patak, hindi spray. Isang buhos na parang pader.
tumama sa mukha ni Roland, sa kamay niya, sa baril. Napasigaw ito, "Tang-ina!" Nang lumambot ang kapit ni Roland, umatras ang baril ng ilang pulgada. Sapat para kay Ando na sumugod. Hindi siya sumipa sa ulo. Hindi siya nununtok sa mukha. Tumarget siya sa tuhod. Isang mabilis na sipa sa gilid. Eksaktong bahagi para mawalan ng balanse. Bumagsak si Roland sa sahig. Sumubsob. Sumigaw sa sakit. "Ah!" Lumipad ang baril nung kalahating metro. Sa isang iglap, tinapakan ni Ando ang baril palayo. Itinulak gamit ang talampakan hanggang dumikit sa ilalim ng emergency cabinet. Kinuha niya ang mop handle na nasa gilid at bago pa makabangon si Roland, inipit niya ang braso nito sa pader. Mop handle sa leeg balikat area. Sapat para mapigilan, hindi para pumatay. "Huwag kang gagalaw," malamig na sabi ni Ando. Hingal pero kontrolado. Nagkakamali ka," pilit ni Roland. Nanginginig ang boses. Basang-basa ang mukha. "Hindi," sagot ni Ando. "Ikaw ang nagkamali. Dito mo dinala." Sa kabilang dulo ng hallway may sigaw si Captain Nilo. "Security! Dito!" Sumugod ang dalawang guard. Si Romy ang isa sa unang dumating. Halos madapa sa takbo. "Bro, ikaw!" Gulat na gulat si Romy. Nanginginig ang kamay habang tinutulungan si Captain Nilo itali ang kamay ni Roland gamit ang zip tie. "Walang usapan, Romy," mahinang sabi ni Ando. Hindi pa rin inaalis ang pressure. "Bantayan mo yan." Dumating si Celine, iyak at nanginginig. Hawak ang dibdib. "Oh my God! Sir Darius!" Lumapit si Darius. Mabilis na tinignan si Celine, saka si Captain Nilo, saka si Roland, at sa huli si Ando. Sa mata ni Darius, hindi simpleng gulat ang naroon. Parang may piraso ng katotohanang bumagsak sa harap niya. "Leandro Magsino?" Mahinang nibigkas. Halos bulon, parang iniisa-isa ang pangalan. Sa loob ng conference room, sumilip si Mr. Rafael Kwan, namumutla. "What is happening?" Si Dina naman nasa likod, napahawak sa bibig. "Diyos ko!" Sa malayo, narinig ang papalapit na sirena. Ilang minuto lang dumating ang pulis. Unang bumaba ang isang babaeng officer. Matikas ang tindig. Mabilis ang tingin sa paligid. Si Lieutenant Jessa Malvar. "Anong sitwasyon?" tanong niya, diretso kay Captain Nilo. "Attempted armed intrusion po, ma'am." Sabay turo kay Roland. At napatingin siya kay Ando. Siya ang nag-disarm. Lumapit si Lieutenant Jessa Malvar kay Ando. Titig na titig. Saglit na kumunot ang noon niya. Parang may hinuhukay na alaala. "Leandro Magsino?" Maingat niyang tanong. Nanigas ang mga daliri ni Ando sa mop handle. "Opo," sagot niya, mababa. Biglang napasinghap si Lieutenant Jessa. Parang may biglang bumalik sa utak niya. "Ikaw pala to." Napatigil ang paligid. Maging si Darius, parang mas naging tahimik. At si Ando, habang pinipigil ang paghinga niya, alam niya na mula sa sandaling iyon, hindi na siya basta janitor sa mata ng lahat. Hindi na siya makakabalik sa pagiging anino. Dahil sa araw na iyon, sa dilim ng corridor, pinili niyang kumilos. At ang kilos na iyon, maaaring magligtas ng buhay. Pero maaari ring magbukas ng digmaan sa loob ng kumpanyang matagal nang may tinatagong kasinungalingan. "Leandro Magsino?" Ulit ni Lieutenant Jessa Malvar. Mas mababa na mayon ang boses niya. Parang hindi niya magustong marinig ng lahat, pero hindi rin niya mapigilang lumabas ang pagkabigla. Nanatilong nakatayo si Ando sa gilid ng koridor. Basa pa rin ang mangkas niya sa tubig ng fire hose. Nanginginig ang panga hindi sa takot, kundi sa bigat ng mata sa paligid. Si Roland nakaposas na, nakaupo sa sahig, nakayukot at nagmumura sa pagitan ng inal. Hindi na maingay ang conference floor, parang lununok ng gusali ang ingay. Ang mga empleyado nakasilip sa dulo, nagbubulungan. Ang mga guard nakahanay. Si Celine hawak pa rin ng dibdib, maputla. Si Mr. Rafael Kwan nakaawang ang bibig, parang hindi makapaniwala na sa mismong audit day niya, may baril sa loob ng kumpanya. At si CEO Darius tahimik lang,
Pero ang tingin niya kay Ando, parang may binubuksang pinto sa utak. Lumapit si Captain Nilo Barredo kay Lieutenant Jessa. "Ma'am, may CCTV coverage kami, pero nag-brown out. May ilang clip na naka-backup sa local recorder. Inaayos na ng IT." Kunina na paayos yan. Singal ni Lieutenant Jessa sabay lingon sa paligid. Bakit parang sakto? Brown out, tapos lalabas ang armado. Hindi to random. Sumingit si Dina Roses, nanginginig ang boses. "Ma'am, may mga irregularities na kaming napapansin nitong mga nakaraang linggo. Overtime approvals na hindi dumadaan sa HR. Access cards na biglang nagiging active kahit hindi listed." Pinanood ni Ando si Dina. Alam niyang hirap ito. HR ang trabaho nito, pero ngayon parang may kasalanan itong hindi naman niya ginusto. "Ano pangalan mo?" Tanong ni Lieutenant Jessa kay Dina. "Dina Roses po," sagot niya, lunok luha. "HR officer." Tumanggo si Lieutenant Jessa. "Good, you'll provide everything. Logs, approvals, access list, lahat." Bumaling si Lieutenant Jessa kay Ando, mas diresto na. "Ikaw, bakit alam mo paano i-disarm ang tao?" Hindi sumagot agad si Ando. Sa ganitong tanong, mali ang isang salita. Pwedeng bumalik ang nakaraan na pilit niyang tinago. "Ma'am," singit ni Captain Nilo, "I'll handle his statement. He's our employee." Pero hindi umatras si Lieutenant Jessa. "Kilala ko yan," sabi niya sabay turo kay Ando. "May record yan sa training roster dati." Napatigil ang ilang pulis. Si Romy, napanganga. Si Celine, napapikit. Si Darius, isang hakbang palapit. Hindi siya nagsalita pero itinaas niya ang kamay, isang maliit na sign kay Celine na parang sinasabing, "Calm." Sa gitna ng tensyon, tinanong ni Lieutenant Jessa ng mas mahinahon, "Ando, bakit ka naglaho?" Parang piniga ang dibdib ni Ando. Tumingin siya sa sahig, saka sa mga taong nakapaligid, mga taong hindi niya naman kailangang paliwanagan, pero ngayon wala na siyang mapagtataguan. "Ma'am," sagot niya sa wakas, mababa. "Nagtrabaho lang po ako. May kapatid po akong may sakit." "Hindi yan sagot," sabi ni Lieutenant Jessa, pero hindi na matigas ang tono, parang may lungkot. "Pero gets ko. Sa statement mo, sabihin mo lang ang kailangan, pero tandaan mo, may mas malaking isda dito." Ipinatayo ng pulis si Roland at dinala palabas. Habang hinihila ito, napalingon ito kay Ando at nagbitaw ng ngiting puno ng puot. "Hindi pa tapos to," pabulong ni Roland. "Hindi ka dapat nakialam." Hindi gumanti si Ando, tahimik lang siyang tumitig, pero ang mata niya, hindi na yung mata ng taong natatakot. Mata iyon ng taong sawang tumakbo. Pagkatapos ng insidente, hindi na natuloy ang audit sa araw na iyon. Pinauhi ang ibang empleyado, pinasara ang ilang bahagi ng floor at nag-set up ng incident command sa isang conference room sa baba kung saan mas madaling magpasok ng pulis at imbestigador. Doon, nagsimula ang tunay na pagbubunyag. Sa loob ng room, nakaupo si Mr. Rafael Kwon, hawak ang notebook niya. Sa tabi, si Dina, may mga papel na nakalatag. Si Engineer Paulo, halatang galit pero kontrolado. Si Captain Nilo, hawak ang security logs. Si Celine, nagsusulat sa tablet pero nanginginig pa rin ng kamay. At si Darius, nakaupo sa dulo, tahimik, nakamasid. "Mr. Kwon," sabi ni Lieutenant Jessa, "you were pressured?" Umayos ng upo si Rafael. I received messages, not directly, through intermediaries. Someone wanted me to fast-track the clearance. They said it's better for everyone." "Who?" tanong ni Lieutenant Jessa. Huminga si Rafael. "CFO Marisa Lontac asked me to have a private dinner last night. I refused. Then this morning, the blackout happened." Napatakip si Dina sa bibig. "Diyos ko!" Sumuntok si Engineer Paulo sa armrest ng upuan. Kaya pala pinipilit nila yung makina kahit delikado para mukhang okay lahat. Nagpalitan sinang tingin sina Captain Nilo at si Celine. Parang hindi na sila nagugulat. Parang matagal na nilang hinihinala pero ngayon lang nagkaroon ng ebidensya. "May ID verification ka ba kay Roland?" tanong ni Lieutenant Jessa kay Captain Nilo. "Opo. Hindi tugma ang subcontractor record at may access card siyang active sa restricted corridor kahit hindi dapat. May nag-approve." "Sino ang nag-approve?" tanong ni Lieutenant Jessa. Dina ang sumagot, nanginginig.
may digital approval yan sa system, galing sa operations, pero yung device signature, parang ginamit ang account ng iba. Jomar Rivas, sabat ni Engineer Paulo, galit. Nakita ko yan sa pantry, lagi siyang may hawak na card list, lagi siyang may alam sa schedule. Napalingon si Romy na nasa gilid ng pinto. Si Jomar? Yung nangaasar kay Ando? Hindi lang asar, sabi ni Captain Nilo. Possible inside help. Sa gitna ng lahat, nakatingin si Darius kay Ando. Si Ando naman, nasa kabilang sulok, parang gustong maging pader, pero wala na siyang kawala. Tinawag siya ni Lieutenant Jessa para sa statement. Sa maliit na room sa tabi, umupo si Ando sa harap ng recorder. Si Lieutenant Jessa nakaharap. Sa gilid, si Captain Nilo bilang witness. Sa labas, naririnig ang mahinang ingay ng mga taong nagmamadali. Okay, sabi ni Lieutenant Jessa. Steady. Tell me what you heard before the incident. At doon, ikinuwento ni Ando hindi ang buong buhay niya kundi ang marinig niya sa maintenance corridor, ang malaking trabaho, ang malinis ang daan, ang bagong tao sa loob. Ikinuwento niya rin ang nakita niya sa parking lot, si Marisa at ang masked na lalaki, at ang narinig niyang pangalang, Tuko. Nang marinig yun ni Captain Nilo, pumikit siya. Tuko Mendiola. Kilala ng pulis yan. Tumanggo si Lieutenant Jessa. Fixer. Extortion. Procurement scams. Huminga si Ando ng mabigat. Ma'am, hindi ko po gustong makisawsaw, pero may kapatid po akong may sakit. Trabaho lang po ako, pero nung nakita ko na may baril, hindi ko na po kayang tumahimik. Tahimik si Lieutenant Jessa saglit, saka nagsalita ng mas malumanay. Ando, hindi ko alam ang buong dahilan mo noon, pero ang ginawa mo ngayon, tama. Paglabas niya, sinalubong siya ni Celine sa hallway. Luha-luha pa rin pero mas kalmado. Ando, sabi niya, teary. Thank you. If you weren't there, I don't know. Tumanggo si Ando. Ma'am Celine, okay lang po. Pero sa likod ni Celine, nandoon si Darius. Lumapit ang CEO ng dahan-dahan, hindi maingay, hindi maporma. Huminto siya sa harap ni Ando at tinitigan siya ng matagal, parang pinipili ang mga salitang sasabihin. Leandro, sabi ni Darius, mababa ang boses. I owe you. Umiling si Ando. Sir, trabaho ko lang po. Not your job. Putol ni Darius, mas firm pero hindi galit. You chose to protect people. Hindi sumagot si Ando. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganyang salita mula sa CEO, lalo na't sanay siyang tawaging janitor lang. Saglit na kumilos ang kamay ni Darius, isang maliit na sign na hindi maiintindihan ni Ando ng buo pero malinaw ang intensyon, pasasalamat. Parang ipinapakita nitong mas totoo ang salamat kapag tahimik. Captain Nilo, tawag ni Darius, lumingon. After this, I want a full security overhaul. No shortcuts. Yes, sir. Sagot ni Captain Nilo. Engineer Paulo, safety review. If a machine is unsafe, stop it. No one will pressure you. Tumanggo si Engineer Paulo, relieved but angry. Finally, sir. Pagkatapos, bumulong si Celine kay Darius. Sir, Ando's uniform is soaked. He hasn't eaten since morning. Napatingin si Darius kay Ando. Go to the clinic, get checked. Okay lang po ako, sir. Not a request, pero may halong pag-aalala. Dinala si Ando sa clinic. Doon niya unang nakita ang company doctor na si Dr. Camille Soriano. Maayos, kalmado, at hindi mapangmataa. Okay, sabi ni Dr. Camille. Gentle. Any injuries, bruises, wrist pain? Wala po, sagot ni Ando. Hindi natin sure, sagot ni Dr. Camille. Adrenaline can hide pain. Sit. Habang chine-check siya, dumating si Dina, may daladalang tubig. Ando, sabi ni Dina. Soft. Sorry kung dati parang hindi kita naprotektahan. Hindi ko alam na ganyan kalalim ang nangyayari. Hindi sinisi ni Ando si Dina. Umiling siya. Hindi niyo po kasalanan, Ma'am Dina. Lahat tayo may laban.
Lumabas si Dr. Camille sandali, saka bumalik. Vitals okay, pero you need rest. Pag-alis ni Dina, dumating si Darius sa clinic door. Hindi pumasok agad, parang nagpaalam muna sa katahimikan. Nang pumasok siya, maliit lang ang spasyo, kaya parang mas totoo ang usapan. Leandro, sabi ni Darius, I want to help. Napakumot ang noo ni Ando. Sir, your sister. Diretso si Darius. Nurse, hospital. Mira. Nanigas si Ando. Parang may gumuhong pader sa dibdib niya. Yung pader na pilit niyang pinatatatag para walang makapasok. Sir, hindi po kailangan. Pilit niyang sabi pero ang boses niya, shaky. Kaya ko po. Kaya mo, putol ni Darius. But you shouldn't have to do it alone. Not after what you did today. Hindi agad nakasagot si Ando. Ang utak niya nagbibilang. Utang, kapalit, kondisyon. Sa mundo ng mahirap, bihira ang tulong na walang kapalit. Parang nabasa ni Darius ang kakot niya. No strings, sabi ng CEO, mas mahinahon. I'm not buying you. I'm doing what's right. Dahan-dahang humina si Ando, parang pinipigilan ang pag-iyak. Sir, kapatid ko lang po yun. Yun lang meron ako. Tumanggo si Darius. Then we protect what matters. Kinabukasan, mabilis ang pag-ikot ng balita sa loob ng kumpanya. Pansamantalang na-freeze ang ilang accounts, nagkaroon ng internal audit at sinimulan ang pagkuha ng statements mula sa mga taong posibleng sangkot. Si Jomar, biglang hindi pumasok. Si Trixie, nag-file ng sick leave. Si Marisa, hindi na makita sa opisina. Pero ayon kay Captain Nilo, may legal counsel na raw itong kausap. Sa pagitan ng mga araw na yon, hindi na janitor ang tingin ng iba kay Ando. May ilan, lumalapit at nagsasabing, salamat. May ilan, natatakot at lumalayo, parang iniisip na, baka marunong tong manakit. May ilan, tahimik lang, pero kita sa mata ang paggalang. Isang hapon, kinatawag si Ando sa office ni Darius. Hindi sa executive floor na nakakatakot, kundi sa isang meeting room sa baba. Mas simple. Nandoon si Celine, si Captain Nilo, si Dina at si Engineer Paulo. Leandro, sabi ni Darius, I reviewed your file. Captain Nilo confirmed. You have training. Matagal na po yun, sagot ni Ando. Careful, hindi na po ako... Still, putol ni Darius. And you have discipline. You have awareness. You have restraint. You disarmed an armed man without unnecessary force. Tahimik ang lahat. Saka nagpatuloy si Darius. I'm creating a role, Safety and Facility Response Liaison. Not security, not police, but someone who understands the ground, people, corridors, real risks. I want you in that role. Nanlamig ang palad ni Ando. Sir, ako po. Janitor lang po ako. Umiling si Darius. Not lang. You're an employee who proved integrity. Napatingin si Dina kay Ando. Ando, you deserve that. Si Engineer Paulo tumanggo rin. Mas mabuti kung may taong tulad mo sa safety, hindi yung puro pirma lang. Si Captain Nilo, seryoso. May training ulit yan. Formal, standard, pero kaya mo. Hindi agad sumagot si Ando. Ang unang pumasok sa isip niya, si Mira, ang hospital bills, ang therapy schedule, ang charity desk forms. Ang pangalawa, ang takot. Kapag tinanggap niya, mas lalo siyang mapapansin, mas lalo siyang magiging target. Pero naalala niya rin ang boses ni Roland. Hindi pa tapos to. Kung tatakbo siya ulit, babalik lang ang panganib sa mga taong walang kalaban-laban. Dahan-dahan siyang tumanggo. Sir, tatanggapin ko po. Basta, wag niyo pong pababayaan ng kapatid ko. Tumanggo si Darius diretsyo. We won't. At sa gabing iyon, habang pauwi si Ando hawak ang papel ng bagong assignment, may text siya mula kay Nurse Yasabel. Kuya Ando, na-approve na po ang assistance. May schedule na po si Mira. Salamat po. Napahinto si Ando sa gilid ng kalsada. Tinakpan niya ang mukha niya ng palad at doon, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pumatak ang luha niya ng walang hiya.
Hindi pa tapos ang laban, marami pang babagsak, marami pang sisiklap. Pero ngayon, may isang maliit na bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa at hindi na rin siyang simpleng anino sa gilid ng lobby. Hindi agad nasanay si Ando sa salitang hindi ka nag-iisa. Kasi kahit may papel na siya ng bagong assignment, Safety and Facility Response Liaison, at kahit may text si Nurse Isabel na na-approve na ang assistance, may isang bahagi pa rin sa kanya na naghihintay ng kapalit. Parang sa buhay niya, lagi kasing may singil ang ginhawa. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok ng Virelia Techno Manufacturing, hindi na siya nakasombrero gaya ng dati. Hindi dahil nagyayabang siya, kundi dahil sinabi ni Captain Nilo na kailangan kang makita, hindi ka napanggilid. May ID na rin siya na may bagong role title. Hindi siya nakasuit pero may maayos na polo at slacks na bigay ng HR. Pagdaan niya sa guard desk, tumayo si Romy at ngumiti ng malapad. "Bro!" sabi ni Romy. "Excited? Ayos to ha? Di na kita tatawagin Kuya Janitor. Kuya Liaison na." Napangiti si Ando, bahagyang umiling. "Romy, wag mo akong gawing biro." "Hindi biro, bro," sabi ni Romy, sabay tapik sa balikat niya. "Proud ako sa'yo, pero ingat ka, kasi may mga mata na ngayon." Tumanggo si Ando. "Alam ko." Sa loob, sinalubong siya ni Celine Quijano, may hawak na clipboard at mukhang mas maaliwalas na kaysa noong araw ng insidente. "Good morning, Ando," sabi ni Celine. "Sir Darius asked me to give you the schedule. Safety Council meeting at 10 a.m., then facility walkthrough with Engineer Paulo." "Okay po," sagot ni Ando. Ngumiti si Celine. "And, thank you again. I still replay that moment sometimes." Tumanggo si Ando pero hindi na niya gustong balikan ang esena. Hindi dahil trauma lang, kundi dahil alam niyang maraming sumunod na pagsabog ang hindi pa nakikita ng lahat. Sa 10 a.m. meeting, unang beses niyang maupo sa mesa kasama ang mga taong dati nakikita niya lang sa malayo. Nandoon si Darius, tahimik pa rin pero mas open ang posture. Nandoon si Dina Roses, HR officer, may bagong tapang sa mata. Nandoon si Engineer Paulo Sison, parang laging ready makipaglaban para sa safety. Nandoon si Captain Nilo, seryoso, at may mga bagong side characters, si Attorney Corazon Villanueva, External Counsel, si Ms. Rhea Balagtas, Compliance Manager, at si Gio Marabilia, IT Lead na nag-aayos ng access system. "Before we start," sabi ni Darius, tumingin sa lahat. "We will rebuild trust, not just for auditors, for our people." Tahimik ang room, parang kahit hangin nakikinig. Nagsalita si Ms. Rhea. "We're implementing a whistleblower channel and incident reporting system, anonymous, protected." Sumingit si Gio. "And we're resetting all access cards, new protocols, two-factor verification for restricted areas." Tumanggo si Captain Nilo. "I'll restructure the roving, no blind spots, rotating routes." Sumandal si Engineer Paulo. "At sa maintenance, hindi na pwedeng utos ng taas kapag delikado. May stop work authority na kami, written." Napatingin si Darius kay Ando. "Leandro, your job is to see what others ignore. People, behavior, patterns." Nagbigay siya ng maliit na pause, tapos idinugtong. "At kung may maramdaman kang mali, you speak directly to me." Nanlaki ang mata ni Ando, direktang sa executive elevator, parang kasalanan na. "Opo, sir," sagot niya. Mababa pero matatag. Matapos ang meeting, nag-walkthrough sila ni Engineer Paulo. Habang naglalakad sila sa Industrial Bay, tinuturuan siya nito kung paano basahin ang mga logs at kung anong red flags sa makina. "Hindi lang baril ang delikado dito," sabi ni Engineer Paulo. "Minsang mas delikado yung pinipilit nilang paandarin kahit may amoy sunog, kasi hindi mo napapansin tapos, boom!" "Naaalala ko po yung sinabi niyo dati, na kung may mangyari, tayo ang haharap." Tumanggo si Engineer Paulo. "At ngayon, may suporta ka na, hindi ka na mag-isa sa pader." Pagkatapos ng shift, dumiretso si Ando sa ospital. Sa charity desk, sinalubong siya ni Nurse Isabel, may hawak na folder at nakangiting pagod. "Kuya Ando, good news!
Na-approve yung assistance para sa rehab sessions. May copay pa rin pero mas kaya na. Napatitig si Ando sa papel, parang hindi na makapaniwala. Salamat, salamat po. Hindi lang yan, sabi ni Isabel mas mahinaw. May follow-up din si Dr. Camille Soriano. Tumawag siya. Sabi niya, may company program daw for dependents. Si Doc Camille ba? Gulat si Ando. Oo, tumanggo si Isabel. Sabi niya, tutulungan ka nilang maglakad ng requirements. Kuya, nakikita mo? May mga taong tumutulong kapag dinayagan mo. Hindi sumagot si Ando agad kasi kahit gusto niyang maniwala, may takot pa rin siya sa biglang ginhawa. Pagpasok niya sa ward, nakita niyang nakaupo si Mira sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na stress ball at may therapist na kausap, si therapist Lani Ordonez. Okay Mira, squeeze tayo. 1, 2, good. And breathe. Napangiti si Mira nang makita si Ando. Kuya! Lumapit si Ando, hinawakan ang noo ng kapatid. Mira! Oh, ang galing mo! Kuya! Sabi ni Mira, mahinaw. Sabi ni Nurse Isabel, tuloy na daw yung therapy ko. Tumango si Ando, nanginginig ang ngiti. Tuloy na, pangako. Sa paglabas niya ng ospital, unang beses siyang nakaramdam ng paghinga na hindi masakit. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, nagbago ang Virelia Techno Manufacturing. Hindi instant, hindi magic, pero ramdam. Parang bahay na nilinis sa wakas ang alikabok na matagal nang tinatago sa ilalim ng karpeta. Si Darius, mas madalas nang bumaba sa production floor. Nakikipag-usap hindi lang sa managers. Si Celine, naging mas maingat sa proseso. Si Dina, mas matapang mag-question ng utos na walang papel. Si Captain Nilo, naging mas strikto sa security. Si Engineer Paulo, nagkaroon ng boses na hindi na kayang patahimikin. At sa gitna, si Ando, hindi na janitor lang, kundi taong nag-uugnay sa lupa at sa taas. Isang araw, may emergency drill. Nandoon ang mga bagong staff, kabilang si Arman Legaspi, forklift operator, na dati nanginginig sa crate incident. Kuya Ando, sabi ni Arman, awkward. Pasensya na noon ha, kung maayos lang sana yung rack. Hindi lang ikaw, sagot ni Ando. Sistema yun. Ang mahalaga, ngayon inaayos. Nagulat si Arman. Hindi ka galit? Umiling si Ando. Matagal na akong pagod sa galit. Sa parehong panahon, lumitaw ang balita tungkol sa kaso. Naaresto si Berto Tuco Mendiola sa isang entrapment operation. Lumabas ang mga dokumentong nagpapakita ng extortion at procurement scam. Si Jomar Rivas, nahuli matapos magtangkang lumabas ng probinsya gamit ang peking ID. Si Trixie Malari, sumuko kapalit ng plea deal at pagbibigay ng impormasyon. Si CFO Marisa Lontok, matagal nang nagtago, pero kalaunan, naharap din sa kaso sa tulong ng paper trail na nilabas ni Gio at ng compliance team. Nang ipatawag si Marisa sa hearing, nandoon si Darius at si Attorney Corazon. Nandoon si Mr. Rafael Kwan bilang witness. Nandoon si Dina para sa HR records. At nandoon din si Ando. Hindi bilang bida, kundi bilang taong gusto lang siguraduhing may katapusan ang paninira. Paglabas ng hearing, tumingin si Dina kay Ando. Parang may gustong sabihin pero natatakot. Dina, okay ka lang? Huminga siya. Shaky. Ando, alam mo ba minsan gusto ko na lang mag-resign noon kasi pakiramdam ko wala akong laban. Tumingin si Ando sa kanya. Bakit hindi ka nag-resign? Dahil may mga empleyadong umaasa sa akin at dahil nung nakita kitang tumayo kahit janitor ka lang sa paningin nila, parang sinabi ng utak ko kung kaya niya, kaya ko rin. Tumahimik si Ando. Hindi siya sanay sa ganung confession. Salamat, sabi ni Dina, halos pabulong. Tumango si Ando. Salamat din, kasi ikaw hindi ka nagbulag-bulagan. Mas lumipas pa ang panahon. Ilang taon, si Mira unti-unting lumakas. Hindi biglang tumakbo pero nakakalakad na ng mas matagal. Kaya na niyang tumayo ng walang matinding panghihina.
Sa isang maliit na graduation ng rehab program, may simpleng tarpaulin. Congratulations, Mira Magsino. Nandoon si Nurse Yasabel, si Therapist Lani, si Dr. Camille Soriano at ikinagulat ni Ando, dumating si Celine at may dalang maliit na cake. Sir Darius couldn't come, sabi ni Celine, warm, but he asked me to deliver this. May note sa ibabaw ng cake. Maayos ang sulat. Protect what matters. D. Napatakip si Ando sa mukha, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa bigat ng maalangang pinagdaanan. Pagkatapos ng program, habang naglalakad sila ni Mira palabas, humawak ang kapatid niya sa braso niya. Kuya, sabi ni Mira, Terry, naaalala mo yung sinabi mo, yung lugaw mo araw-araw? Napangiti si Ando. Tumango. Oo. Gusto ko, pag uwi natin, magluto ka. Sabi ni Mira, tumatawa habang umiiyak. Tumawa rin si Ando. Half-laugh. Sige, pero ikaw maglalagay ng egg. Sa huling gabi ng taon, bumalik si Ando sa Virelia rooftop. Hindi para magmuni-muni ng dramatic, kundi dahil doon siya pinapunta ni Darius para sa quick check ng new CCTV installation. Pag-akyat niya, nandoon si Darius, nakatayo sa may railing, nakatanaw sa ilaw ng planta sa ibaba. Sir, okay na po yung installation. Tumango si Darius. Hindi pa rin pala biro, pero mas human ang mukha. Saglit siyang tumingin kay Ando, saka itinaas ang kamay. Sign language. Salamat. Napatigil si Ando. Hindi siya fluent pero natutunan niya ang ilang basic sa mga buwan na nagtatrabaho silang magkasama. Itinaas din niya ang kamay at sumagot sa sign. Mabagal pero malinaw. Walang anuman. Tapos dinugtungan niya, sa salita na, hindi na sign. Sir, hindi ko po kayo iniligtas dahil CEO kayo. Niligtas ko po kayo dahil tao kayo. Tahimik si Darius sandali. Parang may bigat na dumaan sa mata niya, pero hindi siya umiyak. Hindi siya yung tipo. Tumango siya. That's why you belong here. Sa ibaba, umiilaw ang planta. Mas maayos ang sistema, mas malinaw ang proseso, mas ligtas ang mga tao. At si Ando, ang dating janitor na laging nasa gilid, ngayon ay nakatayo na sa lugar na hindi niya inakalang aabutin niya. Hindi dahil may himala, kundi dahil pinili niyang kumilos sa tamang oras at pinili ring tumanggap ng tulong nang hindi kinakain ng hiya. Hindi na niya kailangan tumakbo palayo sa nakaraan. Dahil sa wakas, ang nakaraan naging dahilan ng pagtubos, hindi ng pagkakakulong.